Eto na, yung tinututukoy mong old churches o iglesia, yun ay yung nasa panahon ni Kristo, yung buhay pa ang mga apostol. Yun ang pinaka-original at tama yon. At hindi iyon yung katoliko o kahit anong denominasyon ngayon. Ang original ay yung kapanahunan ni Kristo nung buhay pa ang mga apostol. Yun ang original, wala nang iba. At kami, mga members of the Church of God International na nakiaanib lang sa pinakaunang iglesia, hindi namin kino-claim na kami ang original. Ang kino-claim namin na ito. Kaya nga may M, kasi members lang, nagpaampon, nakidugtong sa English Church of God International. Maraming talata sa Biblia tungkol diyan. Sa Tagalog, Iglesia ng Diyos, sa English Church of God. Ngayon ang MCGI, yun na nga yung first letter na M, meaning members. Ang Church of God International mismo ang nasa Biblia, yun yung lumang iglesia. Pero yung M sa first letter ng MCG, yun yung meaning ay may members, nakianib, nagpadugtong, nagpaampon, wala ng arte. Kahit yung overall servant, member din siya. Lagi niyang sinasabi na siya'y walang kabuluhang alilipin. Grabe yung humility, hindi mayabang. Dumadalaw sa mga babaeng bao sa kanilang mga bahay. Yung mga babaeng bao na walang bahay, pinagtatayuan niya ng orphanage. May libre pang eskwelahan para sa publiko. Saan ka pa? Point of view, summary. Ang punto, MCGI equals Church of God International Worldwide na maraming kaanib. Ulitin ko, ang M equals members. Nakiaanib, nagpadugtong, nagpaampon. Kaya may letter M. Wala nang issue sa old churches na sinasabi mo. Yun na nga yun. CGI before M. Yun yung inaniba namin. Kaya nga may letter M sa MCGI. Malinaw ang structure ng paliwanag ko. Kung hindi mo pa rin maunawaan, sa totoo lang kahit bata na 5 years old, kayang intindihin ito. Pero granted normal sa tao, may mga nakakaunawa pero ayaw tumanggap. So, so what to do? Nasa iyo yan. Ngayon, may mga tao o mga exitors na kalaban ng organisasyon na may sarili-sariling interpretasyon, sariling haka, sariling hinuha, at sariling naratibo na kesyo manipulation daw, manipulative, at kung ano-ano pang paratang. Sila ang nagsasabi niyan, hindi kami. Sila ang nagdagdag, sila ang nag-imbento. Point of view. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaisa kami kasi kailangan talaga ng pasimuno, ng tagapanguna, isang overall servant, tagapaglingkod at tagapangasiwa para may kaayusan. Ngayon si Brother Daniel Razon, ang overall servant. Tao lang siya tulad natin. Pare-pareho lang tayong tao. So bakit kami umanib sa CGI? Hindi dahil kay Brother Daniel Razon bilang tao, kundi dahil sa aral at pananampalataya na ipinangaral niya, na pananampalatayang may gawa, hindi yung sinasabi sa Santiago na patay ang pananampalataya kung walang gawa. Kahit ang mga demonyo naniniwala nanginginig pa nga, pero wala namang bunga. Kaya malalaman mo ang leader sa bunga. Ano yung bunga? Yung mga gawa, yung mga actual na resulta. Kakaunti pa lang ang kaanib noon pero naipatayo agad ang libreng kolehiyo, La Verdad. At higit pa ron, kitang-kita ang pananampalataya ni Brother Daniel sa gawa, dumadalaw sa mga babaeng bao sa kanilang mga bahay. Yung iba sa kanila walang bahay kaya nagtayo siya ng mga orphanage. Tao lang tayong lahat pero ang basihan, bunga, gawa, manifestation. Ang tunay na pananampalataya may ebidensya. Exitors, critics POV versus reality. Kaya illogical at walang justice ang mga laban sa kongregasyon ng MGI na galing sa mga exitors. Pinapalagay nila na sila ang tama, na sila ang may pananampalataya. Pero hindi naman hayag ang pananampalataya nila. Ang hayag sa kanila ay laban. Puro kritisismo, pero hindi makita ang bunga. Kung sinasabi nilang mali yan, mali yan, mali yan ibig sabihin na tama sila. Pero nasaan ang bunga ng pagiging tama nila? Wala. Wala silang programang nagbibigay kultura ng pananampalataya. Walang consistent na pagsamba, walang regular na Thanksgiving, walang pagkakatipon, walang isang panalangin, walang handog na awit, walang aral, walang structure ng pagsasanay sa pananampalataya. Ang tao, given na nagkakamali, kaya na nagpa-practice, nagti-training. Saan? Sa programa ng pasasalamat at pagkakatipon. Panghuli, walang gawa sa lipunan. Dapat bago pumuna, dapat may ambag muna sa lipunan. Serbisyo muna bago kritisismo. Ano ang hinahanap ng taong makadiyos? Bakit marami ang kaanib? Simple. Dahil may regular at consistent na pagpapasalamat sa Diyos. May pagkakatipon, may pagsamba, may kongregasyon, may mabuting gawa sa lipunan. Nakasulat sa Biblia, huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon. Kaya uhaw sila sa paghahandog ng pasasalamat sa pagluluwalhati at pagpupuri sa Diyos ng sama-sama. Kongregasyonal. Hindi solo flight, hindi hermit mode. Tulad ng sinabi ko, ang leader at ang kaanib, parehong tao. Pati kayo na laban, tao rin, pareho tayong tao. Kung may pananampalataya kayo, acknowledged. Pero kami, may pananampalataya din, hindi lang sa salita, kundi sa gawa.
Yung mga kritiko ng MCGI sinasabi na hindi makakaligtas ang pananampalatayang may gawa, na yung paggawa ng mabuti ay hindi basehan ng kaligtasan. Pero lumalaban sila sa sulat ni Santiago. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Patay nga eh. Paano ka maliligtas kung patay? Paano magiging tama ang pananampalataya kung walang bunga? Kaya malinaw, yung sinasabi nilang hindi kailangan ng gawawa ay bunga lang ng sarili nilang interpretasyon. Gusto nila yung pananampalataya na walang gawa, pero hindi yun ang nakasulat. Kung gusto mo, pwede rin natin i-polish